Hello mga kaulam! Diyos ko puro de, hipon muna tayong sinigang na maraming gulay. May sitaw, may okra, may labanos. Tapos ito yung tira kong bangus sa restaurant ng isang araw. Tapos nilagyan natin ng sili na panigang. Kahit na panigang inilagay din natin sa sukang sausawa ng ating bangus. At masarap ang bangus talaga mga kaulam na daing kapag isinawsaw natin yan sa suka. Hindi ko na lang nalagyan ng bawang. Bakit kaya? Kararating ko lamang galing sa aking estudyante. Dalawang ngayong araw na ito. Pag Sabado ngayon, dalawa na. Tapos pag Linggo, dalawa na rin. So medyo natagalan ako sa labas dahil magkalayo ang kanilang bahay. Tag-isang oras at kalahati dahil parang binabawi ko yung mga panahon na wala ako at ako may sakit. Dati, tagwa 1 hour. Ginawa ko muna ngayon tag 1.5 dahil gusto kong makabawi sa kanila. Ang sarap ng sabaw ng hipon. Talagang pinilit kong magluto ng sinigang dahil gusto ko talaga na may sabaw. At saka mga kaulam, bakit kaya itong bangus na ito, kahit na nailagay na sa ref, nung ininit ko sa microwave, malambot na ulit, masarap na ulit. Aba, sa sobrang laki mga kaulam, may tira pa ulit. Ano kayang gagawin ko dun sa tira? Baka mamaya iinitin ko uli o aking gawing lumpia. Kaso wala akong yung pambalot eh. Or siguro, gagawa ako ng bangus fried rice. O yan mga kaulam. Pag may mga ganyang tira at hindi naman nasisira kaagad, minsan katulad ng adobong manok, pagka sobra yung ilang araw na ginagawa kong adobo fried rice, gayon. Katulad niyang bangus na yan, tatanggalan ko lang siguro ng tinik, mamaya gagawin kong bangus fried rice. Abay, kailangan marunong tayong mag-isip ng iba't iba. Gawa ng, mahirap nang magtapon ng pagkain mga kaulam. Sobrang daming ngayong hindi nakain at walang pagkain. Tapos tayo magtatapon. Baka magalit na ang Diyos sa atin. Kailangan iisipan natin ang paraan yan kung paano natin kakainin. Dahil mahirap ang buhay talaga sa totoo lang mga kaulam. Yung gagastusin nating pera, dahil itinapon natin, tas kailangan na nating bumili ng bago, yung gagastusin na pera natin, pambili na yun ng ibang bagay. Bawal ngayon mga kaulam magtapon ng pagkain ha. Ating isipin kung gaano natin pinaghihirapan niyan kitain tapos bibilhin natin tapos itatapon lang natin. Ang mga anak ko sa ngayon, siguro hindi pa nila naiintindihan na nakakahinayang magtapon dahil nag-aaral pa sila hindi pa nila nararanasan yung magtrabaho, yung hirap ng kumita ng pera. Kahit pinapaliwanag namin sa kanila, iba pa rin yung danas na nila. Kaya medyo ang mga anak ko minsan, pag kumain yan at may tira, tinatapon nila. Dahil syempre, hindi naman sila namulat sa kagaya ng buhay natin sa probinsya, na talagang pag walang-wala ay walang-wala talaga. Pero ngayon, medyo natututo na sila na yung tira, ilalagay nila. Kaya bumili ako ng maraming container. Ay sabi ko sa mga anak ko, ilalagay ninyo dito at ilalagay ninyo sa ref. Dahil kami ng baba, kinakain namin ng baba ang mga tira nyo. Tapos yung bunso ko naman, nung isang araw nakita ko din, nag-init din siya ng tira. Sabi ko, parang nagulat ako sabi ko, anak, kakainin mo yung tira? Sabi niya, oo mami, sayang parang natutuwa naman ako na unti-unti na niyang ding natututunan din na sayang din naman talaga. Yung panganay ko naman, ang ginagawa ngayon, pag may tira siya, tatawagin ako, mami, gusto mo bang ubusin are? Sasabihin ko minsan pag busog pa ako, ilagay mo sa ref at mamaya ako kakainin. Yung mga ganyang mga sistema dahil talagang sabi ko sa mga anak ko, wag na tayo anak magtapon ng pagkain at marami sa mundo ngayon ang hindi nakain dahil wala silang pagkain. Ay maiba ko sa pulong, talaga naman aring oras na sobrang aga pa ako'y nagbo-voice over na agad. Sabi ko sa asawa ko, kausapin mo naman itong nagagawa ng building. Wag naman silang maggawa, lalo na pag Sabado ng alas 7 ng umaga. O kaya katulad kanina, alas 7 pa, 6:30, parang 6:45. Nag-umpisa na silang magpukpok, mag-drill. Parang sabi ko sa asawa ko, pwede naman silang magawa. Pero wag naman yung nagkukos ng ingay na ganito na alam nila na ang mga tao sa building, ang pahinga laang talaga na maayos ay kapag weekend. Kapag ganitong walang pasok, medyo tinatanghatanghali ng gising. Dahil pag may pasok naman, contest naman talaga sa paagahan ng gising dahil sa traffic. Sobrang pukpok Ayan, siguro naririnig naman ninyo ang mga pukpok. 6:45 pala ang yan mga kaulam ha. Kasarapan pa ng tulog ng aking mga anak. Anhin ko ako, pwede na ako dahil 6:30 kanina gising na ako. Ay mga anak ko, ang asawa ko hindi sanay yung gumising na maaga pag weekend.
Mahigpit naman talaga aring building na are. Nakakaiyamot. Hindi man laang patawarin ang weekend eh.